Hindi mapipigilan ng mga kilos protesta ang napipintong pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ang mga nangyayaring rally ay parte ng freedom of expression ng naturang religious group. Ngunit wala umano itong epekto at tuloy pa rin ang timeline nang matanong kung may inaasahan pa ring pagkakaso sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggong ito. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ako pa ulit-ulit. Nothing has changed. We will file. We will. Sir, this week Wala pa ba, sir? This week pa rin po. This has not changed yet. Okay? May mensahe po kayo sa Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin. Nahaharap ngayon sa plunder at bribery complaints ang senador para sa natanggap nitong kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong individual habang siya pa ay kongresista bago tumakbo bilang senador noong 2025. Hindi ito idineklara ng mambabatas sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure. Una nang nabanggit ng anti-graft body na pasok pa rin kasuhan ng plunder ang isang government official kahit private fund ang natanggap nito dahil lagpas ang halaga sa 50 million pesos. Naninindigan rin si Remulla na hindi nito pinupuntirya o sinisingle out si Senator Marcoleta. Anya, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa Office of the Ombudsman. People selective. No such thing. It's not selective justice. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Matatanda ang pinaratangan ni Senator Marcoleta ang ombudsman na planado ang gagawing pag-aresto sa kanya para umano mapatahimik at mahadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na isasagawa sa darating na Lunes. Samantala, pagdating naman sa mga kongresistang contractors na iniimbestigahan ng tanggapan, ipapaalam na lamang umano ng ombudsman kung sino-sino ang tinutukoy nila kapag handa na silang magsampa ng kaso laban sa mga naturang mambabatas. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.